Magandang umaga and happy Sabbath, mga kapatid. Masaya ba tayo ngayon? Okay. Sana all masaya. No? Kasi nung nagdaang Sabado, dapat nandito tayo. Pero may kadate kasi tayo eh. Sino ba may kadate sa inyo? Yan. So, mga kapatid, sa sobrang haba ng ating saluuing talata, ay hahatiin po natin sa 5 puntos ang ating gagawing pag-aaral. Medyo mahaba po, pero ating pong pagtiyagaan, no? Una, ang idinidiin sa atin ng Colosas 1:15 ay ang larawan ng Diyos. Ang larawan, mga kapatid, ay maaaring maging kopya ng realidad. Ngunit ang konsepto ng larawan ay higit pa doon. Bakit? Dahil nilikha ng Diyos si Adan at Eva sa kanyang larawan, Henesis 1:26, na sinabi ng Diyos, likhain natin. Sabi ng mga offshoot, Brother Denmar, hindi Trinity yan. Yung Ama lang yan. Bakit hindi niya sinabing likhain ko? Likhain ko. Hindi, sabi, likhain natin. Ayon sa ating, hindi aking, ating wangis. Pag po tayo nagbabasa ng Biblia, ganun eh. Minsan kasi, may narinig tayong kaibigan natin sa ibang pananampalataya, nagsasabi, ako at ang Ama ay iisa. Nung magbasa ng Biblia, nung nagpakilala si Jesus, sabi niya, Ama, na makilala ako ikaw, na tunay na Diyos. Siya din yun. Sino yung kausap mo doon? Di ba? So, nilikha ng Diyos si Adan at Eva sa kanyang larawan. Ito ay hindi kopya ng realidad o ginaya o kathasang imahinasyon. So, ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, yung pagtukoy sa realidad, nung tayo'y ginawa ng Diyos, ito na tayo sa karakter ng Diyos. Yan. Tayo ay nilikhang mabuti, banal, at matuwid, gaya ng Diyos. Pero ano nangyari? Pinili ng tao na magkasala. Ang tanong, dahil pareho tayo ng larawan sa Panginoong Jesucristo na nasa imahe ng Diyos, tayo ba ay kapantay din ng Diyos? Yan. Yan ang tanong, tayo ba ay kapantay ng Diyos? Hindi. Bakit? Mga kapatid, sa Biblia, itataya ko po ang aking kamay. Pwede niyong putulin pag mali ako. Wala tayong mababasa sa Biblia na ang tao sinless katulad ng Panginoong Hesukristo. Ang tao sa Revelations chapter 5 verse 9, blameless. Ano ibig sabihin ng Brother Denmar? Nung siya'y magkasala, tinakpan ng Diyos ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ibig bang sabihin, nung tinakpan, nawala na? Eto. Kaya hindi tayo katulad ng Panginoong Hesukristo kasi siya'y walang kasalanan. Tayo, mga kapatid, pinabanal pero may kasalanan. Bakit? Halimbawa, yung ulam kagabi tinakpan ninyo sa lamesa. Pag ba tinakpan, nawawala? Nandun pa rin. Yung kasalanan, nandun pa rin, pero tinakpan lang. Para yung makikita ng Ama ay ang ating Panginoong Hesukristo. No? Hindi po tayo. So, hindi po tayo kalarawan na as is katulad ng Panginoong Hesukristo. Nais nating abutin yon, pero hindi pa ngayon. Okay. So, ikalawang punto, mga kapatid, yung panganay.
Ano ang kahulugan ng panganay? Yung panganay, ito yung palautos. Tama? Sino panganay dito? Yung mahilig mang-away ng bunso. Utos ng utos. Sabi ng bunso, Kuya, ano ba yan? Utos ka ng utos. Sorry nakaka-relate ako. Panganay ako eh. Panganay ako sa 3 magkapatid. So, ang panganay mga kapatid, ang ilang nagtuturo, sabi diyan, ay unang ipinanganak. No? Kaya ang ilan, nagtuturo na ang ating Panginoon Kristo ay unang nilalang. Ngunit, gaya ng salitang larawan, ang salitang panganay ay may mas malawak na kahulugan. No? Si Isaac, ang panganay, sa halip na si Ismael. Si Jacob, sa halip na si Esau. Si Jose, ang panganay sa halip ni Ruben. Si David, ang panganay sa halip na si Eliab. No? Sila ay mga panganay dahil hawak nila ang pinakamataas na posisyon sa kanilang mga kapatid. Hindi dahil una silang ipinanganak. Dito po mga kapatid, ipinakikita sa atin ng Biblia, yung may mga karakter sa Biblia na hindi sila unang pinanganak pero tinawag na panganay. Yan. So ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, kaya siya tinawag na Alpha and Omega. Alpha, ang simula. Ang simula at ang wakas. Sapagkat siya'y nauna. No? So tinutukoy ni Apostol Pablo itong pinakamataas sa Kolosas upang maiwasan ang pagdududa sa likas ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kaya tinutukoy doon sa Colossus 2:9. Ano sabi doon sa Colossus 2:9? For in Him dwelleth the fullness of Godhead bodily. Ang Panginoong Jesucristo, sabi sa magandang balita Biblia, likas sa Kanya ang buong pagkatao, kahit na siya ay tunay na Diyos. Ito, para medyo mas madali maintindihan. May mga nagtuturo, gaya sa relihiyon ng aking tiyuhin, ang sabi ng mga naka-Amerikana, ang Kristo, tao! Sabi ng Biblia daw Juan 8:40. Sabi ni Kristo, ako'y tao. Nung nagturo, ang daming Katolikong mga kapitbahay at mga kaibigan natin, nadala kasi nabasa nga naman, ako'y tao. Ang hindi nila alam, pag bumaba ka doon, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, bago pa ipanganak si Abraham, ay ako nga. Di ba? Kaya yung sinabi ni yung sinabi ng ating elder kanina, nagulat nga si Tomas kasi iba na ang itsura ng Panginoong Jesucristo nung siya'y bumangon. Sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Abay, nagulat daw. Nagulat daw si Tomas kasi absent. Nagulat daw, Panginoon ko, Diyos ko. Kung kami lang magkasama ni Kuya Richard ngayon, tatawa talaga yun ng napakalutong si Kuya Richard. Okay. Balik tayo sa ating lesson, mga kapatid. Pangatlong punto ay ang ulo ng iglesia. So alam naman natin, mga kapatid, ang Panginoon Kristo ay tunay na Diyos. Siya naman ay ulo ng iglesia. Ito, mga kapatid, medyo magtitestimony ako ng kaunti. Nung ako'y Katoliko, nung ako'y Catholic Faith Defender, nakasulat sa aming katekism that the Pope is the visible head of the Catholic Church. Ibig sabihin, siya ang ulo ng iglesia. Kaya, yung ating lesson, napakaganda kasi nililinaw ng Biblia, na ang sabi dito, si Kristo ang ulo
ng iglesia. No? At dito, nililinaw ng Apostol Pablo na sabi dito, ang salitang ulo ay sinasalin sa Griego na pinuno o principal. May teacher ba dito? Principal. Dahil iyon ang metaphorical na kahulugan ng ulo. Ito rin ang kaso sa Hebreo. Halimbawa, magtatalaga para sa kanila ng isang ulo, Hoseas 1:11, ay dapat isalin bilang magtatalaga sila ng isang pinuno. Ito rin ang kaisipan na ginamit ni Pablo na salita para kay Kristo. Ngunit nagdagdag din si Pablo sa kahulugan nito. Kung si Kristo ang ulo, tayo ang katawan. Mula sa ideyang ito ay ang mga sumusunod. Lahat tayo ay kailangan sa katawan. Noong unang Korinto 12:15, lahat tayo ay may sariling gawain. May iba't ibang ministry ang sangkap ng katawan. Hindi natin pwedeng hamakin ng sinuman, walang mababa na pananampalataya. No? So, pagka nasa isang katawan tayo, mga kapatid, lahat tulong-tulong, walang saling pusa. Lahat tulong-tulong. Kaya minsan, nakukuha kong layman, sabi sa akin kung katwiran, Brother Denmar, kinuha ka nga naming layman eh. Kasi busy kami lahat. Talaga? Busy kami lahat eh. Paano ako busy din ako, kinuha ninyo ako layman? Paano kung ayaw ko? Hindi kasi, mga kapatid, minsan, hindi naman ho sa ako'y nagtatampo. Minsan ang ating mga kapatid iniaasa sa layman. Kumukuha tayo ng layman upang maging katuwang sa gawain. Hindi ho yung siya ang gagawa sa lahat. Kahit po ang pastor, kaya ho kumukuha ng layman kasi hindi niya ho kayang mag-isa. Ako po'y tumanda ng kasama ng pastor at nagle-layman kaya napakataas ng aking paggalang sa pastor. No? So, ano ibig sabihin ng ulo? Ito pa mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Pablo, dahil si Kristo ang ulo ng iglesia, ang lalaki naman ay ulo sa babae. Sino po ang under desaya dito? Yung mga takot sa asawa. Ay! Takot sa asawa. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, ang babae huwag magsalita sa lalaki. Ang sabi nila, Brother Denmar, sabi din ng Biblia, ang babae manahimik. Hoy, payag kayo doon mga kapatid. Ang babae manahimik. Sabi ni Apostol Pablo, ang babae manahimik. Ibig sabihin, ang konteksto mga kapatid, ang babae, huwag mamuno sa lalaki. Okay, so alam nyo na kung kanino kayo papa-under. Wala po kasing babae kung hindi kinuha dito sa amin. Ayan. No? Nagtataka lang ako, nung kinuha yung babae dito, mabuti hindi naging tomboy. Hindi nyo ba naisip? Kasi ganito, pag kinuha sa lalaki yung laman, yung chromosome niya, di ba sa science, sabi ka kung ganon. Ngayon, ang hindi nila alam mga kapatid, may magic pa na ginawa ang Diyos. Kumuha ulit siya ng alabok, hinalo niya doon sa laman, ginawa niyang babae. Kaya imposible ho yung sinasabi ng siyensya na maaari na yung babae, kaya siya naging tomboy, kinuha sa lalaki. At dahil yung lalaki pinagkunan ng babae, naging bakla ang lalaki. Hindi nga.
Kasi dito kinuha sa lalaki. So, ibig sabihin, may pagkababae, lalaki. Kaya, dinidisprove po ng Bible yun, mga kapatid. No? Kasi merong inihalo ang Diyos na alabok at saka yung kanyang larawan kung ating babalikan. No? Ika-apat na punto. Ika-apat na. Ang pasimula. Pag sinabing ang pasimula, ano ang pagkakaiba ng pasimula sa simula? Kasi di ba maubasa natin sa pasimula ng pasimula ay ang berbo. Di ba sabi doon? Ano ang pagkakaiba nun, mga kapatid? Yung simula at pasimula. Basahin po natin yung sa Greek, no? Ang sabi na Greek, en arche emi hologos, kai hologos emi proshoteos, kai theos emi hologos. Ang salita, sabi diyan, ay nasa pasimula. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ano ibig sabihin ng pasimula? Tumutukoy ba ito na ang Panginoon Kristo ay may pasimula? Ang salitang pasimula, mga kapatid, ay galing sa Griegong salita na arche. En arche kai arche en imi hologos. Ang salita ay Diyos. En arche, no? Na ang ibig sabihin ay simula, pinagmulan, unang dahilan. Ngunit, nangangahulugan din itong pinuno, kapangyarihan, otoridad o pangasiwaan at nakadepende sa konteksto. So dahil si Kristo, mga kapatid, ay panganay sa lahat ng mga nilalang, pwede nating sabihin na si Kristo ang panimula ng lahat ng bagay. Dahil sabi ng Apostol Juan, ang lahat ng bagay ay hindi ginawa, kundi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, mga kapatid, nauna talaga ang ating Panginoong Kristo. No? Yan. Panlima, ito yung panghuli natin kasi alas 10 na daw eh. Alam nyo, natutuwa ako. Kami ni Elder Abraham, meron kaming oras doon sa aming grupo sa 3A Media. 30 minutes. Naorasan din ako dito. Nacha-challenge ako eh. Sige, go lang. Ngayon, ang tagapagkasundo, ito na yung part natin, mga kapatid. Sa Colossus 1:15 hanggang 20, ang ginawa ni Jesus ay nagbunsod sa kanya na maging tagapag-una sa lahat ng bagay. At ayon kay Apostol Pablo, karapat-dapat na si Kristo sa lahat ng titulong ito. No? At sa pagkamatay sa krus at pagkabuhay muli, tinupad ni Jesus ang kailangang matupad upang mapagkasundo ang dalawa sa Diyos. Colossus 1:20. So ngayon ay naunawaan natin na ang kanyang pinagpagkasundo sa Diyos ang mga bagay sa lupa. Ngunit, paano niya ipinagkasundo naman yung nasa langit sa kanyang sarili? No? So ang buong universo ay nakakita ng malinaw na likas ng kasamaan. Kaya ang kailangan o ang katangian ng Diyos ay napawalang sala sa langit at sa lupa. No? Ganito yan, mga kapatid eh. Nung mamatay ang ating Panginoon Kristo at siya'y nabuhay na mag-uli, anong sabi niya? Matthew chapter 28 verse 18, sabi niya, nasa akin na ang kapangyarihan ng langit at ng lupa. Kung makikita natin, mga kapatid, bakit kaya nakaakyat si Satanas sa langit sa panahon ni Job? Hindi ba kayo nagtataka? Di ba ang sabi sa Biblia, ang kasalanan hindi papasok sa langit? Bakit mismo si Satanas nakapasok pa sa langit? Inalaw ng Diyos. Sinabi ko na to kay Elder eh. Yung tinatawag nating permissive will ng Diyos. Na kalooban ng Diyos na subukin si Job, pero hindi niya nais
na makita si Satanas kasi namumuhi nga siya sa kasalanan eh. Bakit siya naakit sa langit? Kasi nung napako si Kristo, hindi na siya pwedeng umakyat pa doon. Okay? So, kaya sabi ni Kristo, nasa akin ang kapangyarihan sa lupa at sa langit. So, napansin ninyo, bakit ang panalangin ng Panginoon Kristo, ano yung sikat na sikat na panalangin? Alam niyo yan? The Lord's Prayer. Ano sabi sa The Lord's Prayer? Ang sabi doon, mapa sa amin ang kaharian mo dito sa lupa para lang sa langit. Bakit laging magkadikit yung langit at lupa? Makadikit lagi yan eh. Kaya sabi ni Jesus, napa sa akin na ang kaharian, nasa akin ang kapangyarihan sa lupa at sa langit. Dahil nung mamatay ang Panginoon Kristo, mga kapatid, ay pinagkasundo niya ang dalawang panig, tayo at ang ating Panginoong Diyos. Siya lamang ang tanging may kapangyarihang ipagkasundo tayo sa Diyos. Ngayon, ano ang matututunan natin sa ating lesson ngayon, mga kapatid, yun, sa kadakilaan ni Kristo? Ang ating matututuhan dito, mga kapatid, at magiging take away natin is dapat pa nating makilala ang Panginoon Kristo. Kasi mga kapatid, alam na natin ito na si Kristo ay Diyos, si Kristo ay nandun na sa pasimula, si Kristo ay ulo ng iglesia. Alam na natin ang mga bagay na ito, ipinapaalala lang sa atin. Sapagkat, mga kapatid, maaari tayong magsabi, di ba? Unang Juan 2:4, maaari tayong magsabi, kilala ko ang Panginoon. Ang tanong, may relasyon ba tayo doon sa ating Panginoon? Maaari, kilala natin. Ang tanong, kilala tayo? Yun. Ating pagbulay-bulayan yun, mga kapatid, kasi kilala natin siya. Ang dami niyang title. Una sa lahat, una sa mga nilalang, no? Ano po yung binanggit ni Apostol Pablo? Ulo ng iglesia, panganay sa lahat ng mga nilalang. Ibig sabihin, authority siya sa atin. Napakarami niyan. Pero ano ang pinakamahalaga? Ano ngayon ang sa atin na mabasa at mapag-aralan ang mga title ng ating Panginoon Kristo? Yung ma-recognize natin siya beyond, higit dito sa mga title na ito. Kasi, kukunin ko mga kapatid yung isang title ng Panginoon Kristo at ating pagbubulayan, yung pagiging ulo ng iglesia. Bakit? Karamihan sa atin, mga kapatid, kilala si Jesus, Panginoon, tagapagligtas. Pero ilan sa atin ang nakakaalala na si Jesus, hari ng buhay natin? Yun ang makukuha natin dito sa lesson. Bakit? Kasi alam natin, dapat siya ang ulo na mumuno sa buhay natin. Pero sometimes, mga kapatid, tayo ang nangunguna sa buhay natin. No? Kaya, ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo na dapat tayong kumilala doon sa tunay na ulo. Tunay na Panginoon at Hari at pinuno ng ating buhay. Kasi kung hindi ito mahalaga, hindi natin ito pag-aaralan, mga kapatid. Pero mahalaga siya kasi in this digital age, marami sa ating kabataan ngayon ang hindi na naniniwala sa Diyos. Nakakatakot to. Bakit? Meron akong Bible study sa Paite nung ako'y naging layman sa Laguna. Dating Adventist.
Kabataan. Nung mapalayo sa ating church, ano nangyari? Naging ateista. May magkapatid na 3. Ano nangyari? After mapabayaan ng 10 taon, umiiyak yung treasurer na kasama ko. Kasi siya yung kasama ko magdalaw. Ano sabi niya? Sorry sa mga kapatid kasi 10 taon pinabayaan. Ano nangyari doon sa mga kabataan? Isa, transgender. 2, bisexual. Sabi ko, ano nangyari? Ngayon, ayaw nilang lumabas. Yung pinakakuya, yung transgender, ayaw lumabas. Nung dinadalaw namin. Kaya napakahalaga, mga kapatid, maintindihan at maalala natin na mayroong namumuno sa atin, hindi tayo. Hindi ito sa atin, yung ating buhay. May namumuno sa atin. And this, within the great controversy, 2 lang ang pagpipilian, walang neutral. Sa Diyos ka, o sa kaaway ka. So, mga kapatid, tatapusin ko po ang ating lesson na babasahin ko po sa inyo ang isa sa mga talata ng Apostol Pablo. No? Sabi dito ng ating Apostol Pablo sa Colosas 1, sundan niyo po ako, no? Colosas 1:19, ganito sabi. For it is pleased that the Father, that in Him should all fullness dwell. Sa Tagalog, mga kapatid, ay sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Ano po ibig sabihin yan, mga kapatid? Ibig sabihin, inalaw ng Panginoon na ang lahat ng bagay in Him ay mapa sa ating Panginoon Kristo. Bakit? Kasi kung ibinigay nga naman sa atin lahat ng bagay, masisira. Bakit? Kaya po, hindi po para lang sa wala na tinawag na second Adam si Jesus. Si Adan ay pinamanahan ng lahat ng bagay sa lupa. Naging steward siya ng creation. But then, ano nangyari sa steward? He falls. Nahulog sa kasalanan. Kaya, kinuha ng Panginoong Hesukristo lahat. Siya ngayon ang naging second Adam. Kaya sabi ng talata, minarapat ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Lahat ng bagay ay mapa sa Kanya. Kaya iniimbitahan tayo ng Panginoon, mga kapatid, na sa umagang ito ng Sabat, isuko natin ang ating sarili sa Panginoon. Kung nais nating maging malaya sa lahat ng problema sa sanglibutan ito, ating isuko ang ating sarili sa ating Panginoon. Sabi nga sa kanta, mga kapatid, all to Jesus I surrender. Mga kapatid, popromote ko rin po sa inyo yung ating lecture mamaya kasi baka umuwi na tayo mamaya eh. Gusto ko ma-excite kayo, mga kapatid. Meron tayong lecture na 2 mamayang hapon, kasama ko si Brother Clark. Kilala niyo naman si Brother Clark Ambungan, di ba? Maliit yun, pandak talaga yun. Ngayon, iyon, mga kapatid, kasama yun sa aking grupo, siya ang aking Vice President for Religious Affairs. Siya po ang magta-topic about justification by faith. No? Justification by faith. Ang aking lecture naman mamayang hapon, mga kapatid, ay ang ating, nandiyan sa fundamental beliefs natin. No, actually, mayroon siyang part sa sanctuary and close of probation. Yan. So, huwag kayong magtatanong kung mayroong kapatawaran sa close of probation, sasabihin ko talagang wala. Huwag kayong itatanong yan. Alam ko na yan. Wala talaga.
Oh. Okay. So yun lang po mga kapatid. Happy Sabbath and God bless sa ating lahat.